morning, boss. At sabi nga namin kanina, bibigyan namin kayo ng mga update tungkol sa super typhoon na si Yolanda. Kaya ngayong umaga, makakasama natin live mula sa NDRRMC si Major Reynaldo Balido. Good morning, Major Ray. Good morning, Sandro. Yes. Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan ng mga update tungkol kay Bagyong Yolanda as of this time nga po? Opo, mayroon ng mga napaulat nga na walang kuryente. Pero so far, ang ginagawa natin ngayon or ang minomonitor natin ngayon yung mga dinadaanan niyang mga lugar. As of this time, yung mga pinsala, wala pa rin naman tayong natatanggap at pati na yung mga casualty. Yes. Sir, paano po ba na-classify as a super typhoon nga itong si Yolanda? Bakit po ay na super typhoon? Base sa kanyang lakas, sa kanyang maximum sustained winds at sa kanyang gustiness, ito po yung category na binigay ng Pag-asa. Opo. Sir, ano po ba yung mga naging preparation nga po at siguro mga ongoing preparations na nagaganap ngayon, paghahanda nga po sa pagdating nga po or syempre sa ibang areas, nandun na nga po si Yolanda? Opo. Nang nag-announce ang Pag-asa na magkakaroon nga ng ganitong klaseng kalakas na bagyo, tayo po'y nagkaroon na ng mga paghahanda at ang inuna natin dyan yung pag-aabiso, pagbibigay informasyon sa mga kababayan natin na posibleng matamaan dyan sa mga lugar na tulad ng Region 8 at Karatig Region. So dito naman sa National Council, ang ginawa natin yung paghahanda ng bawat ahensya para po maging handang lahat para dito sa pagdating ni Bagyong Yolanda. Yes. Major, nakikita nga po natin na kumbaga yung storm ay napakalaki na kaya niyang i-cover yung buong bansa natin. Pero alin po ba talaga ang mga major areas na talagang tatamaan nga po nitong bagyong si Yolanda? Sa ngayon, ang hinagawpit na ay yung central o yung Visayas, yung tatlong rehiyon at itong Region 5, Region 4A and 4B. Sa kabuuan ay 44 provinces ngayon ang nakataas sa signal numbers 1, 2, 3, and 4. At ang katumbas niyan ay 10 rehiyon nga dito sa bansa natin. Opo. Sir, madalas po nababanggit na malakas din daw po ang tama sa Eastern Visayas. Alin po ba ang mga parte nga po ng Eastern Visayas? Yung mga probinsya ng Samar, ng Leyte, Samar provinces and Leyte provinces. And then yung Central Visayas hanggang makalabas nga siya dito sa mga probinsya ng Mimaropa. And then sir, sa mga probinsya pong nabanggit nyo, saan po ba nagkaroon ng tinatawag na preemptive evacuations na po? Halos lahat po ng lugar dyan sa mga probinsya na nabanggit, dito sa Samar at Leyte, sa Surigao, dito sa Albay, halos lahat po dyan sa mga probinsya na yan, nagkaroon ng paglilikas ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga nasa mababang lugar at yung mga nasa gilid ng dagat dahil nagbigay po ng babala ang ating Pag-asa, DOST, na magkaroon ng mga matataas na pag-alon, yung tinatawag na storm surge. Yes. Major, ito pong mga pamilya at mga kababayan natin na-evacuate nyo na po, saan po nailipat? At kumbaga, paano naman po ang kanilang safety at meron po ba tayong enough na supplies para sa mga evacuation centers kung saan po sila nalipat? Opo, unang-una nag-identify yung ating DepEd ng mga eskwelahan na po pwedeng gawing evacuation site at nandun nga po sila. Yung iba nasa mga sports complex, gymnasiums. Yung ating supply para sa kanila, yung mga relief goods, ang unang tutugon kasi dyan yung ating lokal na pamahalaan at ang ating Department of Social Welfare and Development naman ay may mga sapat na prepositioned relief goods at standby funds na po pwedeng gamitin kapag kailanganin na. Yes. Major, anong klaseng mga areas naman po ba ngayon ang mga ginamit bilang evacuation centers? Ganun pa rin po ba? Mga paaralan pa rin po? Opo, yung nabanggit ko nga kanina, nag-identify ang ating Department of Education in coordination sa ating lokal na pamahalaan ng mga safe na eskwelahan na gawing evacuation sites at yun nga yung ginamit sa ngayon at kasama na dyan nga yung binanggit ko yung mga sports complex, gymnasiums. May mga iba yung nasa mga simbahan. Yes. Major, sino naman po ang iba't ibang mga ahensya na katuwang ninyo at you are in constant coordination para nga po sa paghahanda sa pagpasok nga ng hagupit nitong malakas na bagyong ito? Ang mga kasapi, ang mga member agencies ng ating NDRRMC, nandyan yung unang-una yung ating Department of Social Welfare and Development, yung ating DOH,
yung ating pag-asa na constantly nagbibigay ng babala, mga warnings, bulletins, at yung ating mga responder agencies tulad ng Armed Forces, Philippine National Police, yung Philippine Red Cross, Coast Guard at Bureau of Fire Protection, at yung ating mga lokal na pamahalaan na constantly nakikipag-coordinate sa atin. Yes. Sir, on a scale of 1 to 10, masasabi po ba natin na nasa 10 na ang level ng kahandaan ng ating bansa para sa pagpasok nga ng bagyong ito? Sa nagawa nating paghahanda mula pa nung nagbigay sa atin ng babala ang pag-asa, hanggang sa yung mga ginawa nating paghahanda, hanggang sa pagkakandak natin ng preemptive evacuation, masasabi nating naging handa tayo. So maganda nga po dyan, Major, na nakita natin na may preemptive. Kumbaga, nalaman na nga natin na darating at nakapaghanda na tayo at nailikas na nga ang mga tao maapektuhan. Pero sir, ang magiging usapan dito ay yung after nga po. Gaano po naman kahanda ang NDRRMC para siguro sa mga rehabilitation kung sakaling marami-rami nga nasisira dala ng bagyong ito? Opo, yan ang pagtutunan natin ng pansin. Paglabas nitong si Bagyong Yolanda, magkakandak tayo ng post-disaster needs assessment or rapid needs assessment muna hanggang mag-shift tayo sa early recovery. Yun naman yung post-disaster needs assessment. Doon tayo magbabase sa gagawin nating pagpoprogram para dito sa recovery at rehabilitation. So, nakahanda rin naman po tayo dyan. Yes. Major, siguro baka pwede niyo pong ipaalala sa ating mga kababayan kung paano po kayo makokontak kung meron man silang kailanganin na tulong mula sa inyo. Opo, dito po sa ating NDRRMC Operation Center, mayroon po tayong mga hotline numbers. Pwede po tayong makipag-ugnayan sa mga numero bilang na aking babanggitin. 912-5668 and 912-2665. Yes. Major, huling mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga. Baka meron kayong mga reminders, mga safety tips po para po sila'y maging mas handa pa po. Opo. Palagi po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na iba yung pag-iingat sa mga lugar po ngayon na kung saan nananalasa si Bagyong Yolanda. Mas mabuti pong manatili na lamang tayo sa bahayan. Wag na po tayong lumabas. At dito naman po sa mga lugar pa na po pwede niyang maapektuhan, ganun din po iba yung paghahanda and iba yung pag-iingat para po makaiwas tayo sa mga sakuna na maaari na mangyari sa atin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Major Reynaldo Balido mula yan sa NDRRMC. Thank you, sir.